Hindi si Kay Soto, hindi rin si Andy Himao. Ayon kay Coach Jimmy Alapag, may isang klase ng Pinoy player na mas may malaking tsansa makapasok sa NBA. Pero bakit ganon ang pananaw ng isang coach na mismong nagtrabaho sa NBA? At kung sakaling sumali siya sa Gilas coaching staff, gaano kalaking pagbabago ang maibibigay niya sa national team? Isa si Coach Jimmy Alapag sa ilang Pilipino na nagkaroon ng pagkakataong makapagtrabaho sa loob ng isang NBA organization. Bilang bahagi ng coaching staff ng Sacramento Kings, hindi lang siya nakatutok sa player development. Kabilang din sa kanyang trabaho ang pag-aaral ng kalaban, paggawa ng scouting reports, at pagtulong sa pagbigay ng game plan bago ang bawat laban. Iba ang level ng paghanda ng NBA. Halos bawat possession ay pinag-aaralan gamit ang video analysis, advanced statistics, at player tendencies. Ito ang mga sistemang maaaring ibabahagi ni Coach Jimmy Alapag sa Gilas Pilipinas kung tuluyan siyang maging bahagi ng coaching staff. Hindi ibig sabihin na papalitan niya si Coach Tim Cone. Sa halip, maaari niyang dagdagan ang coaching staff ng mas modernong scouting at player development approach. Isang bagay na napakalaga sa FIBA kung saan maliit na detalye lang ay maaaring magdikta ng panalo o pagkatalo. Pero mas naging usap-usapan ang naging pananaw ni Coach Jimmy tungkol sa NBA dream ng mga Pinoy players. Ayon sa kanya, sa modernong NBA, hindi sapat ang galing lang sa pag-score. Mas pinahalagahan ngayon ang versatility, kayang dumepensa sa iba't ibang posisyon, may maayos na outside shooting, athleticism, at mataas na basketball IQ. Ito ang dahilan kung bakit mas mahirap ang landas para sa isang undersized guard tulad ni Andy Himao. Hindi imposible, pero kailangan niyang maging elite sa halos lahat ng aspeto ng kanyang laro para mapansin ng mga NBA scouts. Samantala, ibang sitwasyon naman kay Kay Soto. Ang kanyang 7'3" na taas ay isa ng malaking advantage. Ngunit sa NBA ngayon, hindi sapat ang height lamang. Kailangang mapabuti pa niya ang kanyang lateral quickness, physical strength, perimeter shooting, at kakayahang makipagsabayan sa mas mabibilis na NBA players. Magandang balita rin para sa dalawang prospect na pareho silang nasa US environment, kung saan mas madalas silang nakikita ng NBA scouts. Marami na ring international players ang dumaan sa NCAA bago tuluyang madraft o makakuha ng NBA opportunity. Sa ngayon, wala pang kasiguraduhan kung sino ang magiging unang homegrown Filipino na makakapasok sa NBA. Ngunit kung pagbabatayan ang pananaw ni Coach Jimmy Alapag at ang direksyon ng modernong basketball, malinaw na hindi lang talento ang kailangan, kundi tuloy-tuloy na pag-unlad at tamang oportunidad. Kayo mga Karimline, sino kaya ang homegrown Filipino na may tsansang makapasok sa NBA? I-comment nyo yan at babasahin natin isa-isa.